Good day mga pards! So for today's video, halika at samahan nyo akong maglibot-libot dito sa may Taipei. Puntahan natin ang mga historical landmarks ng Taipei at ang mga nagtataasang mga buildings. Mag-food trip at sumakay sa gondola. Kaya naman tara, samahan nyo kaming mamasyal dito sa may Taipei. Good morning from Taiwan. So andito pa rin tayo guys sa may Taiwan and maglilibot-libot tayo ngayon sa city ng Taipei. Habang naglalakad kami ay nadaanan namin itong napakagandang presidential office building nila. Isang napakagandang Baroque style building ang Presidential Hall. At kung mapupuntahan nyo siya sa gabi ay may mga magagandang ilaw ito. Malamig ang simoy ng hangin nung naglakad kami rito. Naglalakad tayo for today's video. So yan, ganda. Punta nyo guys sa linis. Mga ganda mga video. Papunta tayo ngayon sa may Chiang Kai-shek na park. So ngayon pagkatapos natin daanan yung Presidential Office Building ay madadaanan natin ang Jinfu Gate at ang Evergreen Maritime Museum. After a 10-minute walk ay narating na rin natin ang Chiang Kai-shek Memorial Hall. And guys, napakalaki nito, 25 hectares ang sukat ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. And tinayo nila yung napakagandang park na to commemorate yung leadership and legacy ni Chiang Kai-shek. Isa sa mga naging leader nila from 1928 hanggang 1975. Park na to ay binubuo ng National Concert Hall, ang Chiang Kai-shek Memorial Hall, and National Theater Hall. May mga garden and ponds din dito na pwede nating tambayan at pwedeng galaan. So eto, nandito kami sa likod ng National Liberty Art. And tanaw namin mula dito sa Liberty Square ang Chiang Kai-shek Memorial Hall na nasa gitna nitong park. And guys, nagpunta kami rito ng alas 9 ng umaga. So konti pa yung tao kaya medyo masarap pa mag-picture. So ayan, napakalinis din ng park at napakaganda. Sa likod namin may mga nagpa-practice ng drum and lyre. Kaya medyo napapasayaw tayo ng konti. Presko at sariwa ang hangin dito sa may park at syempre medyo malamig na nagpunta kami. Kaya naman suggestion namin sa inyo na kung pupunta kayo dito sa Taiwan ay gawin nyo ng medyo winter season. Kasi baka medyo mainitan din kayo kung summer kayo pupunta. So sa likod ni Mrs. ayan yung National Theater Hall. At yung katapat naman na building ay yung National Concert Hall. So ito naman guys ay pinaggaganapan ng mga cultural show at ng mga stage play dito sa may Taipei. At sa pinakagitna ng park ay ang Chiang Kai-shek Memorial Hall. So sa loob nito ay isang museum dedicated para kay Chiang Kai-shek. So after namin maglibot-libot sa Chiang Kai-shek Memorial Hall ay pupunta kami sa Taipei 101. And sasakay kami dito sa may double-decker bus. So dito guys sa may Taipei ay may mga oras lang ang stop ng mga bus kada station. So better na i-check nyo yung mga schedule. Dito tayo magbabayad pa tayo. So dito sa sinakyan naming bus ay pwede ka magbayad ng cash, pwede mong ibayad yung beep card mo or pakita mo lang yung proof ng payment or ng QR code galing sa may Klook. So ayan guys, so napakaganda na itong double decker bus, no? Kasi bukod sa maraming makakasakay is maganda rin siyang gamitin para sa sightseeing dito sa may Taipei City. So non-air condition yung taas ng double decker bus, however ay mahangin naman at wala namang usok dito sa may Taipei. Kaya naman enjoy na enjoy pa rin ang pagsakay dito. So habang bumabiyahe kami papuntang Taipei 101 ay biglang umambon. So guys, very unpredictable din ang weather dito since nagpapalit na rin yung kanilang season. So mabilis lang yung biyahe namin, around 10 to 15 minutes. So nakarating na kami rito sa may Taipei 101 and guys, sobrang taas pala nito. So kailangan pa nating i-0.5 yung ating cellphone para makuha natin ang buo yung Taipei 101. So papasok tayo sa loob ng Taipei 101 and dito na rin pala tayo magla-lunch. So tatawid lang kami kasi nasa kabilang side kami ng kalsada.
So, ito naman yung view na makikita natin dito sa may footbridge. Sobrang ganda rin, and makita rin natin yung mga ibang buildings dito. So, dito sa may district na to, is napakaraming building and offices din. So, kapag ka magta-taxi kayo is medyo traffic din kapag ka rush hour. So, tara, pasukin na natin yung loob ng Taipei 101. And guys, one-stop shop na rin pala itong Taipei 101 kasi napakaraming brands na pwede nyo pag-shoppingan dito. So, napakadaming mga branded products din dito na makikita guys. So, yun. Ito rin pala guys is World Trade Center nila. So, maraming offices din sa taas. And of course, kainan. So, kung gusto nyo kumain, pwede kayong kumain dito. So, dito rin pala yung Din Tai Fung. Siyempre, medyo mahaba yung pila dun sa Din Tai Fung, kaya naghanap na lang kami ng mas maiksing pila, and tikman naman namin yung mga ibang pagkain dito. So guys, ito napakaganda ng food court nila, and napili namin dito is yung oyster omelette. So titikman naman natin yung famous oyster omelette dito sa may Taipei. So umorder kami ng tag-isang set ni Mrs. So ito is yung oyster omelette. So ito naman may libreng soup na, and ang sarap ng balls niyan guys. So may gulay, may pansit, meron tayong spare ribs, at syempre may yang chow. So 300 Taiwan dollars yung nagastos namin dito. So roughly around 550 to 600 pesos tong meal namin. So ayun guys, nag-share kami ni Mrs. dun sa lahat ng klase ng ulam na nandito, and nanghingi na kami ng extra plate. So guys, masarap yung yang chow nila, and yung spare ribs masarap din. So very crispy, tsaka malambot yung loob ng spare ribs. Yung soup din naman nila, grabe, sulit kasi may tatlong malalaking balls. So parang chicken and beef balls yata yung nandun. Ito naman guys is yung oyster omelette. So tikman na natin. So guys, ito talaga yung pinili ko kasi syempre alam mo naman sa atin, mahal yung talaba. So basically itlog, tapos may kasamang toge, and syempre yung talaba. Yun yung talaga nagpasarap dun sa omelette eh. Tapos guys, sobrang bias ko lang dito yung sweet and sour nila. Ang sarap. So, ito naman yung kanilang noodles. Tikman natin. So, ito yung noodles na gustuhan ko. Grabe. Masarap yung noodles niya. Alam mong hindi pansit canton to sa Pilipinas. Nagustuhan ko talaga siya kasi iba yung pagkakasison ng noodles nila dito. So, ayan guys. So, medyo umuulan pa rin dito sa may labas ng Taipei 101. And after namin pala dito sa may Taipei 101, ay pupunta naman kami ng Maokong para sumakay sa gondola. So, bago kami pumunta doon ay sasakay muna kami ng dalawang train from Taipei 101 to Daan Station, and then lilipat kami from Daan Station to Taipei Zoo. So, ang magiging biyahe namin is around mga 30 to 35 minutes. So, isa rin sa mga napansin ko dito sa may Taipei is disiplinado sila. So, kapag may mga sumasakay ay pumipila sila ng maayos, at pinapauna nila muna yung mga bumababa bago sila pumasok ng train. So again, isa sa mga nagustuhan natin dito sa Taiwan is yung train system nila. So ito yung nakakainggit, no? So ito yung hindi pa natin masyadong magaya sa Pilipinas. Yung mass transportation talaga. So ito talaga yung sagot sa traffic sa atin dito sa Pilipinas guys eh. Yung mapagdugtong-duktong yung mga destination around Metro Manila and outside the Metro Manila. Feeling ko kaya naman eh, hindi lang talaga nila ginagawa eh. At walang naglalakas na loob na gumawa talaga. Kasi nga maapektuhan yung mga squatters na gigibain nila. Eh mga botante nila yun eh. So guys, ito na pala. Sumakay na kami ng gondola. So, ito guys is napakaganda rin. So, kung pupunta kayo sa isang mataas na lugar, isasakay na lang kayo ng gondola papunta doon. So, ang ganda rin itong maging tourist attraction sa Pilipinas. So, ito bagay ito I think sa bandang Tagaytay, Antipolo, Baguio, or sa Cebu. So, sana magkaroon ng gondola din sa atin. So, dito sa gondola, kitang-kita mo yung Taipei 101. 120 Taiwan dollars nga pala yung bayad kapag sa dulong station ka bababa sa may Maokong. And meron siyang 4 na station, so iba-iba rin yung prices kada bababaan mo. So according sa Google Map is 30 minutes bago kami makarating dun sa may Maokong na last station. And 4.03 kilometers pala yung layo niya from Taipei Zoo na station ng gondola up to Maokong. So ang kagandahan nito guys, kung ito yung sasakyan mo is walang ka-traffic.
Medyo disadvantage nga lang to sa mga malululain. So kung may mga pyrophytes dyan, syempre kabado yan tsaka mahihilo. Ayan, si Mrs. nga akala mo matapang pero ayaw naman tumingin sa baba. Pero ako sobrang na-enjoy ko. Lalo na yung mga views na yan, oh. Kitang kita natin yung bulubundukin ng Taiwan. And yung city view na rin. So medyo may ambon-ambon pa rin guys ng konti sa labas. And hopefully mamaya sana ay tumila-tila na para naman makapaglakad kami ng maayos sa labas. So sa mga ilang araw na rin namin na paglilibot dito sa Taiwan, isa lang yung nakita ko, no, maayos yung community nila at pinag-isipan talaga yung urban planning. Wala rin ako masyadong nakitang illegal settlers. So kung meron man, parang ginawa nila ng condo style, I think. So napakaganda nung pagkaka-urban planning dito sa May Taipei. Kaya minsan magtataka ka sa Pilipinas, tayo ng mga subdivision pero hindi makapagpatayo ng magandang pabahay. Imagine mo sa Pilipinas to, kitang-kita mo na yung mga donut na gulong sa bahay. Anyway, so ayan, medyo mafag nga pala ngayon dito at malapit na pala kaming bumaba. Pero bago yun ay may nadaanan pa kami ditong waterfalls. And napakalinis ng tubig guys, oh. And yun guys, nakababa na kami sa last station dito sa may gondola. And makita namin dito is maraming mga coffee shop and mga tea shop. So ito is nakakita rin kami dito ng kakainan. So ito is yung parang mosi manju sa atin sa Pilipinas. So gusto ni Mrs. kaya itatry namin. So mukhang dito rin yata nag-original sa Taiwan yung parang mosi manju. So ayan, kumukuha na si ate at piniprepare na yung order natin. So mix din yung in-order namin. So chocolate tsaka yung parang yema. So tikman na natin guys. So ito guys, ay ingat lang pagkakakain kayo nito, di ba? Kasi alam nyo naman na sobrang init minsan yung palaman yan. So ayan, katulad ni Mrs. Akala niya malamig, yung pala mainit. And guys, tinikman din natin yung ice cream dito sa may Maokong. So 2 flavors na yung ice cream nila. So isang matcha tsaka isang chocolate. So tara, tikman natin guys. Ang sarap nito guys, lalo na yung matcha kasi paborito ko yung matcha. Legit yung matcha dito guys. Sarap pati ng ice cream. So dito is may mga tea shop. Kung gusto nyo bumili ng mga pasalubong na mga tea, ay pwede kayo dito rin bumili. So medyo huminto-hinto na yung ambon. And guys, grabe, parang Sagada vibes dito kung makikita nyo. Kasi kung makikita mo, ang ganda ng view ng bundok, tapos sobrang kapal ng fog. At ang pinaka the best pa dito is malamig ang weather dito sa may taas. And ito yung view ng bundok dito sa may Maokong. Sobrang ganda guys. And pag pupunta kayo dito, hindi na kayo mapapagod dahil sumakay lang kayo ng gondola. So ayan, ito din yung street ng Maokong. So sa mga gustong mag-hike dyan is may trail din dito papunta dun sa taas or sa may summit ng Mount Ijaohe. Sana ay nabigkas ko siya ng tama. Again, sobrang dami rito na makakainan at mapuputripan. Yung iba ang gaganda ng view kasi may view ng city at may view ng bulubundukin. So very Tagaytay and Sagada feels talaga. So alam mo yung sightseeing lang, kakain, magkakape. So ayan yung vibes dito. Alam mo yung parang nasa probinsya pero malapit ka lang naman din talaga sa city. Very accessible. So eto, bumaba na pala kami uli dito sa may Taipei Zoo Station and sasakay na uli kami ng train. So eto, nadaanan lang namin yung harapan ng zoo. Hindi na rin kami nakapasok guys, pero alam nyo ba na affordable lang yung price dito. Pag kinonvert mo sa Philippine peso, around 200 pesos lang. At dahil maulan at medyo malaki yung zoo at magta-time consume sa amin, ay hindi na namin tinuloy yung pagpasok dun sa may zoo. So next time na lang na pagbalik namin dito sa Taiwan. So next station, pagsakay namin uli ng train ay pupuntahan namin is yung Miramar Mall naman. So dito imimit namin yung family friend nila Mrs. si Ate Emma. So dito na rin siya nagwo-work and nakatira for I think almost 20 years na mahigit. And nagbabakasyon na lang siya sa Pilipinas kapag meron siyang oras. So dito namin siya minit and dito niya kami niyaya sa isang Thai restaurant dito sa loob ng Miramar Mall. So ito yung recommended ni Ate Emma kapag pupunta kayo dito sa may Miramar Mall para matikman nyo naman yung ibang cuisine aside from mga Taiwanese na local food.
And guys, ito nga pala yung mga in-order na pagkain dito sa may Thai Town. And masasabi ko na lahat ng in-order namin is masarap. Ultimo yung gulay. And guys, only rice na dito. So pagka hindi kayo ng ulam is nakaset na siya ng only rice. Thank you Ate Emma for the meal. And hopefully lagi po kayo mag-iingat dyan. And nice meeting you po. After namin sa Miramar Mall ay diretso kami dito sa may Shilin. And guys, dito sa Shilin isa siyang night market. And marami rin ditong mga kainan at mga shoppingan. So eto, maglalakad na naman tayo guys, papunta naman sa Shilin Night Market. So medyo basa pa rin yung kalsada niya, and eto yung itsura niya sa labas. Daming taong mga nakapila. So aside sa simending na night market, eto rin yung medyo maraming tao na night markets dito sa may Taipei. So, ang dami ditong mga kainan and mga street food like ito, mga ihaw-ihaw at kung ano-ano pa. So, aside from food trip dito sa may Shilin, ang pakay talaga namin dito ay syempre mag-shopping ng mga pasalubong. So, dito kami magtitingin-tingin ng mga mabibili. So, pero syempre kasama na rin dyan yung pagtikim ng mga hindi pa natin natitikman ng mga street food dito sa may Taiwan. So ayan, napakaganda at napakalinis ng mga street food dito. Makita pa lang natin yung mga food cart nila, mga stainless talaga at maayos at malilinis. At kagandahan nga dito guys is may designated area sila para hindi sila sabog-sabog or hiwa-hiwalay at hindi rin nakakasagabal sa daan. Isa sa mga tinikman ni Mrs. ay yung donut nila. And ito, isa sikat talaga sa Taiwan is yung fried chicken nila, yung Taiwanese style, yung breast na pinapalapad at pinapalaki. So, ayan. Ito na yung mga exotic din na mga pagkain nila. Meron din sila dito. And of course, kung mahilig kayo sa matamis, syempre marami rin dessert dito na available sa may Shilin Night Market. And isa nga sa maganda dito guys is laging freshly baked o freshly made yung mga nabibili natin dito sa may night market. Ang dami natin dito nakita na mga kakaibang mga pagkain na bihira natin makita sa may Pilipinas. Okay, and dito itatry naman natin yung mga barbecue nila. So ito, may mga bloods din dito, may mga ulo ng Peking duck. So iba't ibang parts ng Peking duck guys. So ayan, makikita natin may wings and may mga gizzard and heart. So this time ang binili ko ay yung isaw ng Peking duck at saka blood ng Peking duck. So ayun yung itatry natin. Isaw. Walang sausawan? Masarap yung magugustuhan mo kahit walang sausawan. Ayoko. No. Masarap. Parang ito natin. Ayoko. Try mo lang. Kumakain ka ng isaw sa atin. Uy, nito. Isaw siya, B. Ano ka nabili ng gusto mo na? Ayoko. Ayaw magpapilit ni Mrs. Blood. Naging makunat ka. Parang may nilagay silang group, ano yun? May kahalo. Tumanghang. Pero maharap. Nagtataka ako bakit naging makunat yung dugo. Siguro parang nilagyan nila ng glutinous rice. Kung tama ako comment down below nyo nga kung ano yung sahog ng dugo, kung bakit siya makunat. Grabe, hindi na magkanda o gaga yung mata ko dito sa mga nakikita ko na sobrang daming pagkain. And guys, the fact na kakakain lang namin sa may Miramar Mall, sobrang busog pa talaga kami. So kaya medyo pika-pika lang yung mga in-order namin dito sa may Shilin. So hopefully next time na lang natin itatry yung mga iba't ibang klaseng pagkain. So nagpunta rin kami dito sa may Shilin, yung parang peryahan nila. So dito kakaiba yung mga games nila. Katulad nito, manghuhuli ka ng hipon. So gaya nga ng sinabi ko is nandito kami para bumili rin ng mga pasalubong sa Pilipinas. So ayan yung mga souvenirs at saka mga ref magnets. So, i-check naman natin yung kabilang kalsada. So, dito naman is yung Hot Star. So, famous large chicken. Of course, pagkain na naman. So, buong lugar dito sa may Shilin is maraming kainan. So, ayan guys, dito rin pala yung mga inuman sa may Shilin. Kaya naman sa mga naghahanap ng mga nightlife dyan kapag gabi na sa may Taiwan is pwede kayo bumisita dito sa may Shilin.
Ayan nga at gabi na at babalik na uli kami sa may hotel. So medyo nakakapagod yung araw na to sa dami ng pinuntahan natin dito sa may Taipei. And for next video, abangan nyo guys, pupunta tayo sa may Nature Garden University or yung Chongqing University. So again guys, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Bye!